Okay. Punto por punto. Patungkol ito sa mga naghihinaing o medyo may tampo. Bakit daw hindi sila ang napili? Bakit daw sila ay hindi man lang nabigyan ng pagkakataon magserbisyo sa publiko, na kung saan ay sila daw ay naghirap rin. Kumbaga, ang ibig sabihin nito, kami ang nagsaing o tayo ang nagsaing, iilan lang ang kumain. Parang ganoon eh. Pero sa ating vanguard of democracy, we are anti-corruption and anti-communism. So, sa lahat ng membro, we have no place in the vanguard of democracy if we are only if you have only interest na taking advantage with our organization. Kasi ang objective natin is to help and assist the Filipino people, especially also the government. Kung hindi tayo natanggap o hindi pa tayo na-recognize, ay hintayin natin, baka sakaling ma-recognize tayo. But gagawin natin ang paraan na yung effort natin ay ma-recognize. At yan ay inaayos ng ating advisor. Hindi siya tumitigil sa pagtatanong o gumagawa ng paraan na kayo ay mabigyan ng tulong man, kung anumang tulong magagawa ng ating advisor at ako. At ako rin ay gumagawa ko ng paraan. Dahil ayaw ko rin nyo akong sisihin, sinisin na nga ninyo ako sa nagkapera ako before the election or after the election. So, ito, yung video na ipapakita ko sa inyo, ito yun. Matindi yung kanilang mga pagtatampo. Sa atin, hindi dapat tayo magtampo kasi ang layunin natin tumulong. Hindi layunin natin na magkapera tayo. Hindi yun. Hindi yun ang objective ng Defenders of what I mean. Kasi ang Defenders ngayon, na-aproban ng Security Exchange Commission ng Vanguard sa tagal, almost 2 years bago tayo na-aprobahan dahil nga malawak daw yung ating responsibility o mission. So, na-aprobahan Vanguard. So, tayo narito sa ating samahan para makatulong sa ating kababayan. Lalo na yung mga niluloko, yun ang purpose natin. Tulungan natin na hindi lukuhin ng kapwa Pilipino, lalo ng gobyerno. Yung mapagsamantala na nasa gobyerno, yun ang ating layunin. Hindi tayo sumama dito para lang sa ating kapakanan pang sarili. Hindi dapat kayo dito. Dito ay mayroong prinsipyo at may advokasya. May advokasya dito sa ating samahan. Hindi yung sumali ka dahil mayroong kang interest. Yes, ang interest natin, maprotektahan tayo. Okay yan. Maprotektahan tayo. Pero okay, mag-alala. Pag nakaupo ang ating advisor, lahat tayo dala. Kahit 6 million tayo dala kasi agriculture eh. Magmula sa taas hanggang baba, madadala tayo lahat yan. Patungkol sa agriculture. Iba man, tingnan natin kung ano yun. Pero sa ngayon, ang masasabi ko sa inyo, agriculture. Kasi lahat naman tayo is agriculture. Ang karamihan na talagang, kaya nga tama nga yung ginawa na ating Pangulo na siya muna mamumuno dahil ang pangunahing pangailangan natin is agriculture. Ngayon is nagkakaroon pa ng sabwatan, mga nakawan, ano pa man dyan, anomalya. So tama lang yun. Pero pag tayo ay napunta dyan,
sisiguraduhin natin na tayo mismo ang magsawata dyan sa mga kawatan sa agriculture. Tayo magsawata dyan. Ang tagal na yung agriculture, hindi ko naramdaman yan na may nagawa ba o wala. Para sila lang monitoring eh. So yan ang ating dapat may advokasya tayo na sumali dito. Pero okay naman yung sumali tayo dito para samahan tayo. Para kasi pag nagkaisa tayo, ang mga kalukuhan sa gobyerno mawawala kasi majority tayong tutuligsa sa kanila. Kaya nga sabi ko, ang pan natin is social. Yun yung laban natin sa laban demokrasya. Hindi naman ako sinasagot ni Mark. Laban corruption. So yun ang ating layunin. So ipakinggan ko. Pakinggan nyo ang mga damdamin ng mga tumulong kay Pangulong Marcos sa eleksyon. Para bang nilabas lang nila siguro sa mga loob. Pero ito inaayos namin lahat na may mga sama ng loob. Inaayos namin na magkaisa tayo para sa ating sambayan, para sa ating bayan. Hindi lang para sa ating sarili, para sa bayan. So, ito yung isang iparinig ko sa inyo. Pero dapat na para magpagkamay sa nanay ko. Pero si BBM, alam ba niya namatay ang nanay ko? Hindi. Alam ba niya na ospital ang nanay ko? Hindi. Di isang sinasabi sa iyo, walang tulong kaming nakukuha sa kanila. Kaya kami, pag sa grupo namin, sa hanay ng mga supporters, regardless kung ano pa siyang grupo na kinabibilangan, narin lang kami. Nananawagan kami sa FT. Sinasabi namin, si ganito namatay, si ganito, kasama-sama namin. Medyo personal na yung kanyang mga pagtatampo. Para makita ng mga members. So, nakita ko doon, medyo hindi rin ako nagustuhan sa mga sinasabi nila. Lahat naman tayo may problema eh. Pero hindi ibig sabihin na lahat ay kayang ibigay ng ating Pangulo. Pakinggan nyo ang isa na naman na isang tampo sa grupo ito kasi ng mga Bislamiya Bangsamoro Foundation. Isa sa mga membro nila na naglabas ng kanilang mga kwan. Pero ang pangkahalatan nito ng Bangsamoro ay nagkaisa. Nagkaisa sila na tumulong kay Pangulong Bongbong Marcos. Mga individual lang kasi ito eh. Ito, pakinggan natin isa. They couldn't even hear us. Kapag magkakampanya, sasabihin nila, kami ay para sa mahirap. Hindi nyo naranasan kung ano yung aming naranasan. Mabuti pa kayo, masasarap ang kinakain nyo. Kami nagtitiis sa kung ano lang. Personal pero Ang aking anak, 4 na taon lang yung kinakapag-aral. dahil daw kay para lang ikampanya si Pangulong Bongbong Marcos. Napakatalino sa anak ko. Mga talaga, hindi lang, ayaw mo kasi hindi naman nakaranas yan. Pero, opinion niya eh. Wala tayong magawa eh. Kaya sa grupo natin, may mga opinion na masama ang loob. Wala sa grupo natin yan dapat. At least man lang, pagdating ng araw, hindi nila maranasan sa katotohanan yung nagdadanas ng totoong hirap na may malinis na puso. Tayo yung may malinis na hangarin, pero tayo yung hindi nabibigyan ng tsansa. Kaya ang tanong namin, nanalo na yung ating presidente, meron man lang sana sa aming ma-recognize at mabigyan ng tsansa na mai-appoint sa isang posisyon. Karangalan na namin yun. Malaking tulong na po ang ibibigay sa amin. Pero naririnig ko ba kasi, meron po bang paraan na maiparating yun sa atin? Halina po, kami po'y nananalangin. Hindi kami nanghihinawa sa pagod, sa sakripisyo, sa gastos na kahit pambili na lang kami ng pagkain, gagamitin namin para dito sa aming
So napakinggan natin yung mga hinanaing ng iba, pero hindi lang naman ang grupo na yan. Maraming grupo, yung KBL nga na inatinan ko nung isang kahapon, yun rin ang kanilang dalamhati. Pero sabi ko nga sa grupo natin, hindi tayo dapat magtampo sa ating Pangulo dahil sabi ko nga sa inyo, voluntary itong ginawa natin. Ngayon, kung bigyan tayo ng pagkakataon, salamat, pero gagawin ko pa rin ang paraan na mabigyan tayo ng pansin sa ating ginawa. At alam ng Pangulo yan, yung ginawa natin. Sabi ko nga sa inyo, na iba yung nakaupo o iba yung na-priority. Pero ito ay ginagawa namin paraan, ayusin natin, inaayos namin na malaman ng ating Pangulo ano ba ang nangyayari. Kasi maraming kumilos na hindi alam ng ating Pangulo. So yun ang ating mission ng ating advisor. Yun ang mission namin ni advisor. Alamin sino ba ang nagpapakilos ng hindi alam ng ating Pangulo. So, magantay lang tayo. Kasi layunin natin tumulong. So, ganun lang. Vanguard of democracy. Bantay sa ating demokrasya. So, yun. Ang mission natin, hindi ibig sabihin na kaya nating gampanan. Pero, dahan-dahan, kaya nating gawin yan. So, yun nangangarap dyan na mamuno sa inyong lugar, sa barangay, sa town o kaya sa province, pwede nyo nang simulan, lalo ng barangay captain ngayon. Kung may grupo ka, lumabang ka. Pero sabi ko nga, bawal ang magnanakaw sa grupo natin. Pero sa politika, kahit pa paano magnanakaw ka, pero wag mo lang sobrahan. Kasi bawal sa atin yan. Bawal sa ating palisiya kasi anti-corruption tayo. Ano? Kung pumasok kayong politika, nasa inyo yan. Pero ako never sasali sa politika dahil ayaw kong mabahiran ang aking pangalan dahil sa politika kailangan ako magnakaw. So yun lang. Para sa bayan, Vanguard of Democracy. Salamat.